sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming bagay dito sa ating mundo ang mahirap bigyan ng paliwanag. May mga pangyayari na inaakala natin na sa mga kwento lamang nangyayari. Ngunit kapag tayo na mismo ang naka-experience ay doon na tayo maniniwala na maaari din pala itong mangyari sa realidad. Kagaya na lamang ng mga multo na sa iba ay kathang isip lamang. Para sa iba, ito ay nilikha ng malikot na isipan ng tao upang gawing panakot. Ngunit paano kung ikaw mismo ang makakita nito? Masasabi mo pa bang hindi sila totoo? Lalo na't sa sarili mong higa nito, nagpaparamdam. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emong na lumaki sa tabing dagat. Siyempre sa ganong klase ng pamumuhay, ang pangingisda ang pinakaunang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Ang tatay ko noon ay isang mangingisda at ang nanay ko naman ay isang tindera sa palengke. Siyam kami na magkakapatid at ako ang pangatlo. Maliit lang ang bahay namin at hindi ko na rin maalala noon kung paano kami nagkakasya sa 11 miyembro ng pamilya sa bahay na yon. Nadagdagan pa nga ng mabuntis ni Kuya Ariel ang girlfriend niya at dinala sa bahay. Kung hindi ka ba naman tanga, bubuntisin mo pa yung girlfriend mo. Alam mo namang wala tayong makain dito sa bahay. Panunumbad pa ni tatay. Alangan na bang iwan ng anak mo ang girlfriend at magiging anak nila? Wika pa ni nanay. Kasalanan mo kasi to, sumbat ni tatay kay nanay. Bakit ako? Gulat na sabi pa ni nanay. Kung hindi ka naghigpit sa mga anak mo, edi sana hindi makakabuntis yung panganay mo. Dapat kasi hindi mo na lamang pinayagan na mag-aral ng kolehiyo yan sa kabilang bayan. Ayan o, nagsayang lang tuloy tayo ng pera. Sigaw pa ni tatay. Galit na galit talaga si tatay bago siya lumabas noon. Pasensya na po kayo, wika ni Kuya Ariel. Wala na tayong magagawa, nandyan na. Ano bang plano ninyo ngayon? Tanong pa ni nanay. Nasa malit na sala lamang kami noon at tahimik ko lang silang pinapanood sa naging usapan nila. Pinalayas na po si Minda sa bahay nila kaya dito na lang din po muna sila titira. Huwag po kayong mag-alala dahil kapag nakaipon na ako lilipat po kami ng matitirahan ni Minda. Tugon ni Kuya Ariel. Napabuntong hininga muli si nanay. O sige, pero kung ano man ang marinig ninyo mula sa tatay ninyo, pagpasensahan nyo na lang ha. Alam mo naman kasi na malaki ang inaasahan ng tatay mo sa iyo dahil ikaw ang panganay, Ariel. Ang wika pa ni nanay. Hindi ko po kakalimutan ang responsibilidad ko sa bahay na ito. Wika ni Kuya Ariel. Nasasabi mo lang yan ngayon pero dahil magkakaanak ka na, hindi magtatagal, makakalimutan mo na rin ang pamilya mo na ito. Pero ayos lang at hindi naman kita masisisi kapag nangyari yon. Dahil magsisimula ka ng bumuo ng sarili mong pamilya. Kaya dapat lang na matuto ka ng magsumikap. Wika ni nanay. Salamat po, wika ni Ate Minda. Pasensya na po sa naging kapusukan namin. Naiiyak na sabi pa niya. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan.
at hindi na natin mababago pa ang kasalukuyang takbo ng buhay ninyo. Ang mahalaga ngayon ay tutukan ninyo na mas ayusin ang mga buhay ninyo para sa anak ninyo. Hindi na biro ang panahon ngayon. Huwag ninyong hayaan na pasanin ng mga anak ninyo ang bigat ng buhay dahil sa kapusukan na ginawa ninyong dalawa. Baka hulugang wika pa ni nanay. Naiyak naman si Kuya Ariel at Ate Minda noon bago niyakap si nanay. Salamat po sa malawak na pangunawa, Nay. Sabi pa ni Kuya Ariel. Nanay mo ako at hindi na magbabago yon. Pero ang buhay ng magiging anak ninyo pwede pang magbago. Kaya mas ayusin nyo sana ang buhay ninyo. Ang wika pa ni nanay. Ganon nga ang nangyari, Papa Dudut. Tumira sa bahay namin si Ate Minda at mas lalo kaming naging siksikan nang maging 3 na ang anak nila ni Kuya Ariel. Galit na galit tuloy lalo si tatay dahil taon-taon na lamang na nanganganak si Ate Minda. Ang masama pa doon ay nabuntis at nakipagtanan din ang isa kupang nakakatandang kapatid na babae. Sa takot niya na magalit sa kanya ang mga magulang ko ay hindi na siya umuwi pa ng bahay namin at sumama na lamang sa boyfriend niyang nakabuntis sa kanya. Sakto naman nakakagraduate ko lang ng elementary noon at patungo na sana ako ng high school. Hindi ka na mag-high school, ang wika pa ni tatay. Bakit po? Gusto ko pong mag-aral, wika ko. Wala na kaming pampaaral sa inyo ng nanay mo kaya huminto ka na lamang, sabi pa ni tatay. Poldo, kaya pa naman nating pag-aralin si Emong. Kahit hanggang high school lang, ang wika pa ni nanay. Bakit ba mag-aaral pa yan? Mag-aanak at mag-aasawa lang din yan, ang wika pa ni tatay. Hindi po mag-aasawa hanggat hindi ako nakakatapos ng pag-aaral, gate ko. Sus, sinabi rin niya ng mga kapatid mo. Nasan sila ngayon? May kanya-kanya ng buhay. Kinalimutan na ang bahay na ito at naging dagdag palamunin pa sa amin ng nanay mo, ang wika pa ni tatay. Pero pwede naman nating pag-aralin pa si Emong hanggang kahit mag-high school lang, ang wika pa ni nanay. Wala na nga tayong pera. Hindi mo ba ako narinig? Basta nakapag-desisyon na ako. Marunong nang magbasa at magsulat niyang si Emong. Kaya hindi na siya tutuloy pa sa high school. Tapos na ang usapan na to. Sigaw pa ni tatay, Papa Dudut. Naiyak na lamang ako noon at walang nagawa kung hindi ang sundin ng padre de pamilya ng aming tahanan. Marami pa namang talaga akong pangarap noon. Kasama na nga makapagtapos at maging isang guro. Gusto ko rin na may ahon sa hirap ang pamilya namin pero natuldukan na kaagad ang pangarap na yon dahil sa desisyon ni tatay. Wala namang makakabali noon dahil siya lamang ang nasusunod sa bahay namin. Mabigat sa loob na tinanggap ko ang desisyon na yon at nagtrabaho na lamang muna ako sa palengke bilang bantay sa mga tindahan. Tagahila ng mga balde-balding isda hanggang sa naging manging isda na rin ako nang tumungtong ako sa wastong edad. Alam ko na rin naman na doon babagsak ang kabuhayan ko dahil yun lang din ang alam kong gawin noon. Ang mga kapatid ko noon ay nakapag-asawa na rin at nagkanya-kanya na ng buhay. Ang tatay ko naman ay namatay sa atake sa puso. Si nanay at ang 3 nakababatang kapatid ko na lamang ang kasama ko noon sa bahay namin. Hindi magaan ang aming pamumuhay pero ayos lang. Kasi wala namang nagkakasakit sa amin. Ang mahalaga ay magkakasama kami at nagagampanan ko ang responsibilidad ko bilang pinakamatanda sa natitirang magkakapatid sa aming bahay. Gusto ko kasing patunayan na hindi ko sisirain ang tiwala ng nanay ko. Mapagtatapos ko hanggang high school ang mga kapatid ko. Hanggang isang gabi na tumatakbo ang bangka namin ng mga kasama kong mangingisda na sina Froilan at Rico. Bigla na lamang kaming nakarinig ng kakaibang tinig sa paligid. Napakadambuhala ng boses. Nakakakilabot. Nakakarindi.
Napunta kasi kami sa parte ng dagat na malayo na sa aming lugar dahil doon daw maraming isda. Pero nagsisi kami. Ano yun? Wika ko na ginala sa paligid ng paningin. Nagkatingin ang kaming tatlo. Nagtataka. Habang tumatagal ay lalong lumalakas ang tinig. Nagsimula na ring magising ang mga alon. Kinabahan kaming tatlo. Nasa kalagitnaan pa kami ng dagat noon at wala pa kaming makitang palatandaan sa paligid na malapit na kami sa kalupaan. Aabutan pa yata tayo ng alon dito. Ano ba naman kasi yung ingay na yon? Uulan ba, babagyo? Galit na komento ni Rico sa hindi magandang kondisyon ng paligid. Pinagmasdang mabuti ni Froilan ang dagat. Pakiramdam kasi niya ay tila nagmumula ang tinig sa ilalim ng tubig. Medyo kinakabahan siya. Pero sana'y mali ang nasa isipan niya. Biglang nagwala at nagsisigaw si Froilan. May tinuturo ito sa hindi kalayuan. Mga pre! Tingnan ninyo! Baka sa anyo nito ang sindak. Tinignan na rin naming dalawa ang itinuturo nito at sa aming paglingon ay nagulat kami. Mula sa ilalim ng tubig ay napansin namin ang isang napakalaking mata. Hindi lang 2, hindi rin 3 kundi 8. 8 magkakadikit na mga mata. Kumukurap-kurap pa. Tila nakatitig din sa kanila. Muntik nang tumaob ang bangka sa aming pagkakatumba. Sa laki pa lang ng mga mata ng nilalang ay tiyak na higit pa roon ang sukat ng katawan nito. Totoo pala yung mga kwento-kwento rito. May takot ang tinig na sabi ko. Naalala ko ang usap-usapang may halimaw umanong naninirahan sa dagat na yon at binansagang ulimaw. Wala pang nakakakita sa tunay nitong anyo dahil nagpapakita lamang ito sa mga taong bibiktimahin. Kaya walang makapagsabi kung ano ang itsura nito at kung gaano kalaki. Tumayo ako at inilipad sa ibang direksyon ang bangka. Hindi pa naman ako tuluyang nakakaliko at may isang higanting galamay ang lumitaw sa tubig at umatake sa akin. Pero nakalapit kaagad sa akin si Rico at isang iglap lang ay tumilapon sa dagat ang ulo niya. Ang katawan nito ay nahulog sa bangka. Sindak na nagsisigaw kami ni Froilan. Anong gagawin natin? Tarantang tanong ni Froilan. Nanginginig ang buong katawan. Kailangan nating tumalon pare. Suhestyon ko. Ano? Nagulat pa si Froilan. Ebong naman. Alam mo namang hindi ako marunong lumangoy. Kaya nga tutol ako sa dagat tayo pumunta. Kasi takot talaga ako sa tubig. Nung bata pa ako, muntik na akong malunod. Alam mo ba? Hindi ako tatalon. Ikaw na lang ang magpaandar dito sa bangka. Wika niya pa. Pero hindi ko rin alam kung paano pinapagana ang makina nito. Si Rico lang ang nakakaalam nito. Huwag ka mag-alala, tutulungan naman kita. Marunong akong lumangoy. Basta kumapit ka lang sa akin, hindi ka malulunod. Giit ko. Ayoko. Parang bata na sumiksik si Froilan sa duluhang parte ng bangka. Tila bumalik ang trauma nito sa dagat. Nag-hysterical pa ito. Parang mababaliw sa takot. Nagulantang kaming dalawa nang dumaan ang isang malakas na alon. Sa pangalawang pagkakataon ay muntik na muling tumaob ang aming bangka. Mabuti na lamang at naibalanse pa namin ito. Froilan, kailangan mong magtiwala sa akin, sigaw ko. Papalapit na sa atin ang halimaw. Kapag nanatili pa tayo rito, pareho lang tayong mamamatay. Kailangan nating lumangoy pabalik. Wika ko pa. Wala akong pake. Gawan mo naman ang paraan to, Emong, pakiusap. Ayaw ko sa tubig. Ayaw. Tuluyang umiyak pa si Froilan. Hindi ko na alam, Papa Dudut, kung matatawa o maiinis ba ako sa asalbatang pag-iyak niya. Ito ang pinakamakulit sa aming tatlo at hindi ko akalaing ito rin pala ang pinakaduwag. Froilan naman, ngayon ka pa ba gaganyan? Kita mong nasa gitna na tayo ng panganib. Gusto mo bang iwan na lang kita rito? Buisit ka. Ako na lang ang lalangoy. Akmang tatalon na ako nang bigla akong hilahin pabalik ng kaibigan ko. Parang awa mo na, tol. Huwag mo kong iwan dito, pakiusap. Ayoko sa tubig.
Ayoko sa dagat. Pero sige na, sasama na ako. Pero pakiusap sana naman, wag mo akong babayaan ha. Iligtas mo ako tol. Ayaw ko pang mamatay. Wag sa ganitong paraan. Tumatangis pa ang kaibigan ko. Saglit akong natahimik sa sinabi nito ay parang gusto ko na ring maiyak. Biglang dumagongdong sa paligid ang boses ng ulimaw. Lalo ring tumaas sa mga alon. Hindi na ito kinaya ng aming bangka at kung saan saang direksyon na ito napunta dahil sa matinding alon. Tumalikod ako sa harapan ni Froilan. Tara na Froilan, labanan mo ang takot mo. Huwag ka lang bibitaw sa akin kahit na anong mangyari. Kaya mo ba? Tanong ko. Umakbay ng mahigpit si Froilan sa akin at ipinikit ang kanyang mga mata. Inihanda ko ng hininga ko sa nalalapit na paglusob sa dagat. Nakalimutan na niya ang kanyang pagkasiga at nangibabaw ang kanyang takot sa tubig. Hindi pa man kami nakakatalon ay biglang hinampas ng isang galamay ang aming bangka. Mabilis itong tumaob at sabay kaming nahulog sa tubig. Sa tindi ng pagkataob namin ay nawala na ang pagkakahawak ni Froilan sa akin. Pinaghiwalay kami ng mga nagahampasang alon. Mangiyak-ngiyak na isinigaw ni Froilan ang pangalan ko. Mabilis itong nilamon ng alon hanggang sa hindi ko na ito makita pa. Wala na ako nagawa kundi ang maluha at lumangoy, palayo sa sariling kaligtasan. Nagwala na ako sa ilalim ng tubig, tarantang-taranta ako at pabigat ng pabigat ang dibdib ko. Tila sasabog na ang ulo ko. Sa bawat segundong pagkakawala ko ay parang lalo lamang akong hinihigop pa ilalim. Sa nagdidilima na paningin, naaninag ko ang higanting nilalang na nasa ilalim ng tubig. Isa itong hating tao at hating pugita na may 8 mga mata. Matatabang mga galamay at napakalaking katawan. Pagbuka ng bungangan nito ay naramdaman ko ang malakas na puwersang humihigop sa akin papalapit dito. Kahit pagod na ang mga kamay ko ay hindi pa rin ako tumigil sa paglalangoy. Hindi ko na nga magawang lumingon sa paligid. Pakiramdam ko ay makakahabol ang nilalang kapag nahinto ako ng 1 segundo. Dinig ko pa rin ang tinig ng ulimaw. Hindi ako pwedeng huminto sa paglalangoy. Yun na lamang ang natitirang pag-asa ko. Langoy dito, langoy doon. Kung saan saang direksyon ako nagpunta para mailigaw lamang ang halimaw. Papadudot na gulat ako nang may pumulupot na isang galamay sa kaliwa kong paa. Mabilis ako nitong hinila pabalik ngunit hindi yon nagtagal dahil ang sumunod na eksena ay nilingkis ng galamay ang aking paa hanggang sa tumirik na lamang ang mata ko sa labis na sakit. Halos maubos ang boses ko sa kakasigaw. Hindi ko na nagawang lumangoy. Dinala na rin ako ng alon sa ilalim ng tubig at mula noon nakita ko na ang nakabukang bibig ng nilalang. Naghihintay ito sa aking pagdating. Habang papalapit ako sa bunganga ng ulimaw ay lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Tila may 2 sako ng buhanging nakatali sa aking katawan. Hindi ko na magawang umahon pa. Segundo na lamang ang hinihintay ko at pagkarating ko sa bunganga ng ulimaw ay ganap ng dumilim ang buong paligid. Wala na akong makita kundi ang kadiliman. Kadiliman na maghahatid sa akin sa huling hantungan. Papadudot nagising na lamang ako noon na pinapalibutan ako ng mga tao sa aming lugar. Marami akong sugat sa katawan pero himalang nakaligtas ako. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at talagang nangilabot sila. Ang nakakalungkot lang ay hindi na namin nakita pa ang katawan ni na Froilan at Rico. Naging usap-usapan din sa aming lugar na gumagawa lamang ako ng kwento at hindi totoong nakita ko ang ulimaw. Kasi kung totoo raw yon na imposibleng buhay pa ako. Kahit naman kasi ako ay hindi makapaniwalang nakaligtas mula sa pangyayari na yon. At nang makapagtapos sa mga kapatid ko papadudot ay nag-asawa na rin po ako. At tumira kami ng asawa kong si Alicia na malayo na sa dagat. Gusto ko na rin ang tahimik na buhay at napagtapos ko na rin ang mga nakababatang kapatid ko noon sa high school. Ang nagtulak din sa akin na gawin yon ay ang pagkamatay ni nanay dahil sa komplikasyon sa diabetes. Naalala ko pa ang naging huling pag-uusap namin. Salamat anak sa pagiging responsableng anak sa bahay. Nangihinang wika ni nanay noon. Wala po yun nay,
Ang mahalaga ay natupad ko po ang mga pangako ko sa inyo. Hindi man ako nakapagtapos ng high school, nagawa ko naman po yun sa mga kapatid ko, ang wika ko. Sana'y napatawad mo na ang tatay mo, ang sabi pa ni nanay. Matagal ko na po siyang napatawad. Huwag po kayong mag-alala, tugon ko naman. Maswerte kami na ikaw ang naging anak namin, ang wika pa ni nanay. Maswerte rin po ako na kayo ang naging mga magulang ko, tugon ko. Wala namang perpektong pamilya at walang perpektong magulang. Kaya naman nang mag-asawa ko ay nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para maibigay sa pamilya ko ang mas maayos na buhay. Nagtrabaho ako sa isang construction site at naging foreman ako dahil sa kasipagan ko. Unti-unti rin akong nakaipon hanggang sa nakahanap kami ng maliit na bahay ng asawa ko at binili namin yon para sa aming pamilya. Papadudot na gulat ako nang tawagin ako ni Alicia para linisin ang refrigerator namin. Nagulat ako dahil napakaraming alupihan ang tumambad sa akin noon. Dahil sa takot, papadudot, ng asawa ko ay ako na ang naglinis ng frigidaire. Medyo nahirapan itong paalisin ang mga alupihang naligaw sa frigidaire. Inabot ng halos 3 oras ang paghihintay hanggang sa kusang lumabas ang alupihan pagkatapos ay inesprayan nila ito ng insecticide upang mamatay. Hapon na natapos ako sa paglilinis sa frigidaire. Kaya naman bumili na lamang kami ng pagkain sa labas kaninang tanghalian. At kahit malinis na muli ang frigidaire ay takot pa rin lumapit doon si Alice. Hindi niya magawang buksan ang frigidaire kung hindi kasama ako o 2 anak namin. Paano kaya nakapasok yung alupihan sa ref? Sobrang dami nila. Tanong ng panganay naming si Richie habang nag-ehersisyo sa harap ng pinto gamit ang dumbbell. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Baka ipalinis namin itong buong bahay sa susunod na araw para makasiguradong wala nang nagtatago mga peste rito. Tugon ko naman, papadudot, habang kasalukuyang nanonood ng TV habang nakaupo sa sofa. Richie, itigil mo na nga yan. Nagda-dumbbell ka pa, magagabi na. Linisin nyo na yung kwarto ninyo ni Bunso para mahigaan ninyo na. Una ko dito habang nakatingin sa binata. Agad namang huminto si Richie at sinunod ang inutos ko. Kakain na dapat kami ng hapunan ng gabing yon, ngunit nasira ang aming sikmura. Nang buksan ni Alice ang sinaing ay napupuno yun ng maliliit na alupihan. Muling nataranta ang buong pamilya ko at agad na itinapon ang kanin na bagong saing pa lamang. Dahil doon ay nagsaing na muli si Alice at halos hindi binitawan ng tingin ang saingan upang makasiguradong walang alupihang makakapasok dito. Saan ba talaga nanggagaling ang mga yon? Takang tanong ko habang napapahagod sa noo. Ang bunso naman naming si Sofia ay naiyak sa sobrang takot kaya nakayakap ng mahigpit sa Kuya Richie nito. Dinala na lamang ni Richie ang bunso niyang kapatid sa kwarto at doon nilimang upang agad na makalimutan ang batang nangyari. 1 linggo pa lang tayo dito pero ganito na ang nangyayari. Parang gusto ko nang umalis dito. Hindi ko na kayang magtagal ng 1 pang linggo dito, Emong. Nag-aalalang sabi ni Alice habang magkaharap kami ng asawa ko sa lamesa. Gustuhin ko mang makalis tayo rito. Hindi pa naman natin alam kung saan tayo lilipat. Malayo ang mga kamag-anak natin dito sa probinsya tapos wala pa tayong sapat na pamasahe para makapunta sa kanila. Kung maghahanap man tayo ng bagong malilipatan, wala pa rin naman tayong pera dahil naibayad na natin dito sa bahay. Wala pa rin naman tayong mga kakilala pa rito na pwedeng malapitan. Nanlulumo ang tinig na tugon ko. Gawa natin ng paraan. Kailangan makalis na tayo dito. Ayaw na sa bahay na to. Nung isang araw din habang naliligo ako biglang may alupihang nahulog sa ulo ko. At nung pinapaliguan ko rin sa Sofia, may alupihan ding nahulog sa kanya. Masyado nang nakakabahalang mga nangyayari. Saan kaya nanggagaling yung mga alupihan na yun? Nagtatakang tanong ni Alice at tumititig pa sa akin. Hindi ko rin alam. Napayuko na lamang ako at natikom ang bibig. Maging ako ay labis ding nagtataka kung saan nagmumula ang pagkarami-raming alupihan na bigla na lamang naglilitawan sa mga parte ng aming bahay.
Nagsisisi ngayon si Alice kung bakit pa namin tinanggap ang bahay na yon na ibinenta sa amin ng isang lalaki sa napakamurang halaga. Ang akala niya may sira o butas lang ang bahay kaya ganon kamura. Wala sanang magiging problema roon dahil kaya ko namang ayusin yon. Ngunit ang malaking problema ay tila pinamumugaran ng napakaraming alupihan ng bahay. Kahit na ano ang gawing paglilinis ay hindi nauubos sa mga yon. At habang tumatagal ay nagdudulot pa yon ng pinsala sa aming pamumuhay. Kaya naman nagpasya kaming lisanin na lamang ang bahay sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan din Papadudot ay nag-impake na ng mga gamit ang aking pamilya. Subalit bigla namang nagsungit ang panahon at nagpakawala ng napakalakas na ulan. Ilang oras lang ang lumipas ay bumaha ng buong lugar. Nawalan din ang kuryente. Mabuti na lamang at may radyong di baterya si Alice kaya nalaman namin ng balita na maraming mga biyahe ang hindi natuloy na o di kaya na stranded na sa daanan dahil sa bagyo, pati na rin sa pagtaas ng tubig. Paano kaya tayo makakaalis dito? Ang sabi ni Alice sa akin na abala sa pagbabalot ng mga kagamitan. Kung hindi hihinto ang ulan ngayong araw ay siguradong hindi rin huhupa ang tubig sa labas. Wala tayong magagawa kundi ang manatili muna rito ng isa pang araw. Hindi tayo pwedeng umalis ng ganito kasama ang panahon lalo na at may malaking gamit at bagahe tayong daladala. Sagot ko naman. Napabuntong hininga na lamang si Alice at naupo sa sofa. Baka sa kanya mukhang panlulumo at pag-aalala habang nakatanaw sa ulan sa labas. Malas, bigla niyang nasambit habang hindi mapakali ang mga mata sa paligid. Ngayon ko lang naalala, binalita na rin pala noong isang araw pa na tuloy-tuloy daw ang bagyo sa oras na dumating ito ngayong araw. Sana hindi mangyari yon. Sana naman ay makaalis na rin tayo dito kahit mamayang hapon lang. Dugtong niya habang nakatingin sa akin na nakatayo sa pintuan at nakatanaw sa ulan. Sana nga, tanging sagot ko na lamang at napabuntong hininga. Dahil hindi makalabas ng bahay ay nagbukas na lamang ng dilata ang pamilya ko at nagsaing. Kasalukuyang naghahanda ng pinggan si Alice nang biglang tumakbo palabas ng kwarto si Richie. Baka sa mukha nito ang labis na pagkagulat. O paano ka Richie? Kunot noong tanong ni Alice. May alupihan sa cabinet natin ma, ang dami. Nanlalaki ang mga matang bulalas ng anak ko. Pagpunta naming mag-asawa Papadudot ay napatras agad kami nang makita ang naglalakihang alupihan na nagsisipaggapangan palabas sa buong cabinet. Nagpasya si Alice na isara na lamang ang kwarto at tinakpan ng mga basahan ng ilalim ng pinto. Hanggang sa paglatag ng gabi ay hindi pa rin huminto ang malakas na ulan. Dahil wala pa rin kuryente ay tanging kandila na lamang ang nagsilbing ilaw namin sa bahay. Nasa sala ang pamilya at nakaupo. Tahimik, nag-iisip at nag-aalala. Nangangamba. Maya-maya'y binasag ni Richie ang katahimikan nang magpaalam ito papunta lamang sa banyo. Makalipas ang ilang sandali na bulabog ang lahat ng magsisigaw si Richie. Ako ang naunang tumakbo sa banyo at kasunod ko si Alice at Sofia. Pagbukas namin ng pinto ng banyo ay napasigaw at napatras kaming lahat. Nang makitang pinagpipiestahan na ng nanlalakihang mga alupihan si Richie. Nagwawala ito sa sahig ng banyo habang pinapagpag ang mga alupihan sa katawan. Subalit sa bawat segundong lumilipas ay lalo lamang dumadami ang mga ito sa banyo. Kaya tumulong na ako na alisin ang alupihan na yon mula sa katawan niya. Napatalon na rin ako at pinagpag ang buong katawan sabay takbo palabas ng bahay kasama ang 2 anak at asawa ko. Mabuti na lamang at may mga kapitbahay kaming tumulong sa amin para mapatay ang peste na yon. Nang kinabukasan na wala na ang malakas na ulan ay na-discover namin ang isang bahagi ng banyo na kung saan ay nanggagaling ang mga alupihan. Dahil kahoy lamang yon ay nagawa naming sirain at nakita namin ang isang kalansay doon na pinapalibutan ng alupihan. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi maubos-ubos ang alupihan. Kagad kaming tumawag ng pulis para magbigay alam sa pangyayari na yon. Pero pagkatapos noon ay wala na kaming naging balita pa sa nangyari dahil tuluyan na rin kaming umalis sa bahay na yon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Nagpapasalamat, Emong.
Importante na mag-iingat tayo sa mga bagay na nabibili natin at pinapasok natin sa ating tahanan. Lalo na kung meron nang nagmay-ari nito dati. Samantala sa naunang bahagi naman ng kwento ng ating sender ngayong araw, nalaman natin na meron palang mga nilalang na hindi maipaliwanag sa karagatan. Ito nga yung tinatawag nilang ulimaw. Lagi nating tatandaan na malaking bahagi ng karagatan natin hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po na-i-explore ng ating mga scientist. Sabi nga sa isang article na aking nabasa, mas marami pa raw tayong na-explore sa universe kesa sa loob mismo ng ating karagatan dahil sa lawak nito at lalim. Kaya hindi malabo na marami pa rin tayong mga nilalang na hindi na-discover sa loob ng ating karagatan. Lagi nating tatandaan na igalang at irespeto natin ang ating kalikasan sapagkat hindi lamang po tayo mga tawang nakikinabang dito. Bagkus ay nariyan pa ang ibang mga nilalang tulad ng mga hayop at mga nilalang na hindi pa natin na-discover. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.